yung chismis nga tungkol kay Rapi Tulfo, medyo ayoko pa makisawsaw eh. Ay nako, napagtanong-tanong kasi natin eh. Ayoko naman dating kumakampi tayo kay Rapi. Ayoko kayo ng ganun eh. Kung sa mali, mali talaga yung kung totoo yung sinasabi ng babae ha. Kung totoo yung sinasabi ng babae, mali. At yung mga hirit ng kanyang kapatid na si Mon Tulfo, na kesyo, ano daw yun? Ang dami niya sinasabi. Sablay, kasi may asawa si Rapi Tulfo. At yung mga nagkukumpara kay Pangulong Duterte at kay Rapi Tulfo, si Pangulong Duterte, single yan. Wala akong ano yan, hindi pa ho yan nagpakasal nung panahon na sinasabi nila ng bababae daw si Pangulo. Nag-anal na po siya noon. Ito si Rapi Tulfo, may asawa ho ito. Kaya kung sasabit at sabit lang, kung totoo yung sinasabi ng babae, may sabit itong si Rapi Tulfo. Pero ang punto doon, totoo ba yung sinasabi ng babae? Kasi alam mo naman, marami ngayon ang taghirap na dahil nawala na yung mga Pogo Boys. Nawala na rin yung mga contractor boys. Nababawasan na sila. Kaya naman, umuunti ng supply. Umuunti na mga SP ngayon. Alam niyo SP? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi. SP yung sponsor. Sponsor, sabi nga nila. Nyonsor mo yan, nyonsor mo. Ibig sabihin yung mga... Yung dati kasi ang tawag dyan, sugar daddy. Ayaw nilang tawagin ng sugar daddy. Nyonsor na daw yan. O SP, ika nga. Ba't kaya SP, no? Hindi po Senator Ping yan, ha? O kaya Senate President, iba-iba. SP sponsor. Yan ang kanilang mga code. Ngayon, kumihina na negosyo. Kaya, sabi nila, mayroon din ako narinig na yung ibang babae na nagsasabi ngayon, nagpapataas lang ng presyo. Yung amount. Pero yung katotohanan, kung sila ba ay invited, abay, may katotohanan daw. Kasi nag-post, tapos binago-bago yung post eh. Napaghalataan to lalong guilty. Kasi inedit-edit yung post. Siguro pinagsabihan, oy, wag mo nang i-post yan. Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo? Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo na ganun ang pumupuntang magaganda sa kanyang Christmas party? Naku po. Hindi kasi alam mo, yung post na yon, gusto ko lang i-discuss ng bahagya ito. Kasi marami nagsasabi, 'di ba? Meron pa nga tayo minsan nasisilip sa Senado mga magagandang babae. Meron daw kasing kwento-kwento. Kwento-kwento lang naman to. Pero ako confirm ko. Ayoko na magsalita. May kwento-kwento daw na yung mga staff daw sa Senado, yung mga magagandang staff daw dyan, staff daw ni Senator Rapi. Alam mo, sa loob-loob ko ito ano lang usapan at isipang kalalakihan lang. Siyempre, para ka namang ganahang pumasok. Pumasok sa trabaho. Sandali, linawin natin Pumasok sa trabaho, siyempre magagandang tanawin. Yung iba, ang gusto nila yung nature lover. Di ba? May mga ganyan nature lover. Mahilig sa nature. Ito, mountain lover. Gago! Malay nyo lang naman. Mahilig si Senator Rapi Tulfo sa mountain. Di ba? Kaya siguro mountain lover yan. Kaya kailangan yung mga pupunta dyan, mala mountain. Gago! Diba? Hindi, para naman siyempre ganahan kang pumasok kaysa naman isipin mo, papasok ka, tapos makikita mo, kunwari yung mga staff na nasa opisina mo, kamukha ni Laila de Lima, di ba? Dahil hindi kagaganahan nung pumasok. Diba? Ano kagaganahan pumasok nung kamukha ni Laila de Lima, di ba? Utsang kamukha ni Vice Ganda. Ano ka ba? Gago! Kaya siguro, kung totoo man yung sinasabi nila na magaganda ang staff ni Rapi Tulfo, siguro lang gusto lang niya yung pumasok lagi.
Gago! Hindi, alam mo, ito. Alam naman po natin lahat, di ba, na si Senator Rapi Tulfo ay mainitin ang ulo. Pag mainitin ang ulo mo, kailangan mo talaga ng mga fresh air, ika nga. Gago! Hindi, syempre, pag mainitin ang ulo mo, gusto mo yung nature, di ba, fresh air. Na? Gusto mo ba yung crowded, amoy lupa na... Siyempre, gusto mo yung fresh air. Yung sariwa pa ang ano. Kaya siguro gano'n ang mga staff niya. Kung totoo man yun, ha? Pero ang lupet, ha? Kasi alam mo, nagulat din ako kasi nakita ko 250 ba yun o 350 yung tip. Ako medyo, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, medyo malaking katarantaduhan naman yan. Alam ko na yung ganyang ano. Kasi alam ko na yung ganyang galawan. Ginagawa sa negosyo yan, lalo na pag kami talent ka, tataasan mo yung budget para pag nagkatawaran, mataas pa rin. Di ba? It's a business. Ngayon, nagkataon lang, yung sinasabi nitong tip na ganyan, ewan ko kung para saan yung tip na yan. I mean, sobrang laki niyan. Sobrang laki para sa isang tip. Unless, SP ka. Oh. I mean, alam mo yon, unless binabahay ka. Yan, pwede pa ako dyan. Hindi ako pwede. Pwede pa akong maniwala sa ganyan. Kung 250, 350, binabahay ka niyan monthly. Retainers mo, 350. Ako, kumbinsido pa akong ganyan. Pero yung isang event lang, 350, kalokohan. Gago! Sorry nagpapataas ka lang ating ng budget. Wag ganun. Alam ko yung ganyang galawan ninyo. Kabisado ko yung ganyang galawan nyo. Pataasan lang kayo ng budget. Di ba? Imposible yan. Kaya, yun lang. Gusto ko lang magkomento. Alam mo kung sino ang sablay dito? Ang sablay dito yung kapatid na si Mon Tulfo. Sinabi nakita ko na aninag ko, ewan ko kung totoo yun na parang sinita ni Ben Tulfo yung si Mon. Si Mon Tulfo, yung matandang kapatid, sablay talaga yan eh. Ever since sablay yan. Feeling ko kailangan na niyang magmahinga eh. Mamahinga sa trabaho yung pag-journalist niya. Kung ako sa iyo, Sir Mon Tulfo, magpahinga na po kayo. Tumigil na po kayo sa social media, tumigil na kayo sa media. Medyo yung edad ninyo, yung galawan ninyo, tsaka yung mga pananalita ninyo, parang parang ulyanin na. To the point na pati kapatid mo sumasabit na. Mantakin mo sabihin niya na aanhin mo daw yung manoy kung mga ganyang mga tapos okay lang naman daw kung mambabae, expect niya kaysa naman sa manlalaki. Hindi, okay yun eh. Sabihin mo yan, one, kung hindi public servant, yung kapatid mo. Senador yan eh. Hindi pwede mambabae yan. Okay? Bakit? May ethics na tinatawag. Meron tayong code of ethics sa public servant. Pangalawa, may asawa yung kapatid mo, sir. That's illegal in the law of the Philippines. That's adultery. And may kabayaran, may kaparusahan yan. Eh di para nyo tuloy sinasabi na may katotohanan yung mga bintang ni Atty. Libayan nun. Di ba yan isa sa mga niya, yung pagdating sa asawa? So, yung mga ganyan mong bitaw, makakasira talaga kay Rapi Tulfo. Sira na nga ngayon eh. Sisirain mo pa. Nananahimik na nga sa mga issue ng korupsyon eh. Sisirain mo pa. Again it did not came from bashers ni Rapi Tulfo hindi nanggaling doon. Nanggaling ito doon sa babaeng inimbitahan, doon sa nag-post na nagpunta doon sa event niya, nanggaling ito doon sa kapatid, yung mga komentong ganyan. So nanggagaling sa inyo yung kasiraan na tuluyang kasiraan ni Rapi Tulfo. Idol nyo pa naman yan. Gago! Di ba? So, kawawa na yung tao. Mon Tulfo, yung mga style mo, naku, yayariin ka ni Ben Tulfo. Alam mo naman si Ben Tulfo, straightforward din nun na tao. Pagka meron siyang,
Alam mo yung ano, yung nag-post? Puro filtered yung ano niya, no? Yung video niya. Ay, picture niya. Hindi naman ganyan sa personal yun eh. Hoy, bakit mo alam, Banat Bay? Hindi, kwento-kwento lang. Kwento-kwento lang sa akin. sabi tuloy nitong isa may nag-post eh. Baka naman may konting 30 pesos kayo. Subscribe na kayo. Siya nag-post, gago rin eh. Ito. Ano ba yung sinabi dito? Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Naku Sino po. yung may Si Ben Tulfo ito nagsasalita. Inaano niya yung kapatid niya. Alam mo, tama rin naman kasi talaga eh. Sablay ho si Mon Tulfo. Oh, kaya nga alam mo, eto kasi bakit? Si Kiko Barsaga sinuspend dahil lang sa mga komento niya. Dahil lang doon sa pasayaw-sayaw, yung ganun-ganun. Ha? Senator Soto, ano ang basihan ng ethics ninyo dyan sa Senado? Okay lang ba yung ganitong klaseng senador sa inyo? Na may issue ng ganyan? Kasi whether i-deny pa nung babaeng na interview, wala namang ibang halatang tinutukoy kung hindi si Senator Raffy Tulfo. Hindi nyo ba iimbestigahan man lang? Akin, imbestigahan man lang yan. Kasi may mali talaga po. May mali talaga kung totoo yung sinasabi ng babae. Di ba? And you have all the capabilities of doing it. Bakit hindi nyo isubpina yung babae? Yung nag-post, bakit hindi nyo isubpina? Dalawa kasi magkaiba pa pala yun. Nakala ko parehong babae, magkaiba pala. Iba pala yung na-interview ng isang vlogger na di umano inaalok daw siya ng 250, something like that. At iba pa yung umattend doon sa Christmas party na mga starlet. Iba pa pala. I mean, Mr. Senator, Senate President, this is something wrong. Are we allowing this kind of attitude sa ating mga member o mga senators? Bakit? Kung gusto ninyong malaman talaga ang totoo, o unless dahil nasa majority si Raffy Tulfo, hindi nyo naiimbitahan, alamin nyo. Akin sabi ko sa inyo, gitna ako dito eh. Hindi ako dito. Gitna ako dito kasi yung mga ganyang karakas na mga kababaihan, alam ko yung galawan na yan. Kaya, ipatawag nyo. Ipatawag ninyo. At papaliwanagin nyo, totoo ba to? Kasi this is a crime. If this is true, this is a crime. Diba? So if there is a crime to be, sana muntik na mangyari. Kung totoo man. Mapigilan. Kasi niyuyurakan ang dignidad at imahe ng Senado. So, imbitahan nyo yung dalawang babae na yan. Alamin natin. Ay, alamin nyo pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Pasensya na. Gago! Hindi, magaling ako mag-imbestiga. Kung gusto mo, ako mag-imbestiga para sa kanila. Kaya-kaya ko imbestiga niya at malalaman ko kung totoo yung presyo o hindi. Diba? Maliho yan, sir. Kasi kung si Kiko Barsaga nga, ang bilis-bilis na sinuspinde dahil sa mga maliliit na issue, ito, malaking issue ito. Diba? Yung malaking issue, ba't hindi nyo pinapansin? To the point, yung kapatid mismo ang parang nagko-confirm. Si Mon Tulfo mismo nagko-confirm na okay lang ang babae yung kapatid niya. Sir, hindi tama yan. So, dapat imbestigahan yan.